Tonet, nararamdaman mo na ba ang malamig na hangin at simoy ng Pasko? Oh yes! Nararamdaman ko na rin ang nalalapit na pagkabutas ng aking bulsa. Wow! She's a poet! But worry no more! Dahil narito na ang Laz Affiliates program para tulungan kang kumita ng extra income online. Ay, perfect for me na gustong kumikita habang nasa bahay lang. Correct! Bukod sa dagdag income, tutulungan ka rin ng Laz Affiliates program na ma-fund ang mga passion mo at mga profession na gusto mong i-pursue. Ay, bet ko yan. Sige, magsasign up na ako dahil ready na ang card ko para sa Lazada 12/12 Mega Sale. Tara, wag mo akong kakalimutan mabigyan ng regalo ha. Te! Kanina malusog ka pa! Salmong tugunan. What do you do kung hindi na siya tinitigasan sa'yo? Rhyming yarn. Tugon. Santa Angge. Santa Angge. Tinitigasan. Santa Jole. Santa Angge. Tulungan mo po kami. Yes. So, ito ang pasabog namin ngayong July 14. So, as you can see... Diba? Ganito kami ni Tonet talaga on a normal recording day. Fresh. Ganyan. Nakadamit. Woke up like this. Hindi nakapambahay. Oo. So, this is the videocast ng Ang Walang Kwentang Podcast na available na sa Spotify. So, pero pwede nyo pa rin mapakinggan yung podcast as an audio podcast. Pero meron kayong option now to see us habang nagre-record. So, mas nakikita nyo kaming tumatawa, etc. Yan. Try natin. So, ito ang Walang Kwentang videocast. Sige, try natin. Para naman maiba lang. Feeling ko yung tawa ko medyo maliit lang. Kimi, ganyan. Ganyan. Thank you, Spotify, for including us sa pasabog, sa buena mano ng videocast ng mga podcasts. Thank you sa pagsama sa isa sa parang kaunti lang ata yung Mga 93, ganyan. Oo, at tayo yung 92. We feel so special. Tapos ang tangge pa talaga yung napili natin, no? Sige, try natin. Kung saan mapapahamak tayo. Okay. What do you do? Do your best, even if your best isn't good enough. Ako si JP. Ako? What do you do? I think we have to ask Ina Evans. Ako si Tonet at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Angge. Tulungan mo po kami. Still a Spotify exclusive. And powered by Anchor in CHOR. If you'd like to start your own podcast, we recommend Anchor. Pero mag-thank you muna ulit tayo sa lahat ng mga nag-avail ng ating Pak Ganorn. Tama ba? Ganorn ba or Ganoin? Ganoin. Sabihin mo nga yung Ganoin. Sabihin mo, Ganoin. Ganoin. Subscription sa ating VIPs. Very important. Very important Pockers. And VVIP. Very, very important Pockers. Thank you, guys. Thank you. Kaya pa ba? Bigyan lang namin kayo ng overview. Ngayon ay 1:39 a.m. na sa Philippines. Sa Quezon City. True. So medyo... Mukha lang maliwanag. Konti na lang titilaok na yung mga manok maya-maya. So kailangan na nating tapusin yung recording. Ayan, magpakilala na tayo. Gagataw sa tayo magpakilala. Kaya pa ba? Wait lang, kung
gusto nyo maging VIP or VVIP, punta lang kayo sa website namin, ang walamkwentangpodcast.com. Doon din kayo pwede magbalato sa amin and bumili ng starter pack. Ang Walang Kwentang Podcast starter pack. Lahat ng yan ay nasa website namin. So, puntahan nyo lang from time to time. Like mga every 5 minutes, ganyan. Ayan, ito na. Okay, sige, G. Pakinggan na natin. So, ito ay Santa Anges. So, hold your horses. Wow. Tama ba yan? Hold your horses. Di ba? Hold your horses. Yeah. Kakatuto lang din, You know, like Isko Moreno. So, ito na. Ang ating letter sender, ang pangalan niya ay Kenneth. May H yun sa dulo. Oo, random na naman. Kitang-kita namin yung pagkaka-H mo sa dulo eh. Oo. Kasi baka makorek tayo eh. Okay. Dear Directonet and JP, what do you do if hindi ka na ma-fuck ng fuck body mo? Oh, ready? Sabi sa inyo, hold your horses eh. Tawagin nyo na lang po akong Kenneth because I Kenneth anymore. Komedyante. Comedian yun. Itago natin siya sa pangalang Kent. Merong second character. Takot ka? Natakot ka sa sa kortina. Yung kortina, bigla na nakita niyo yun, di ba? Gumanon. Suta tong aso ko. Kita ko yung takot mo eh. Sabi, wag ka dyan. Kaloka ka. Okay, itago natin siya sa pangalang Kent. Yung second character sa kwento. We met through G-App. But hindi, alam mo ito yung hindi ko get. Sa mga letter sender natin, hindi nila kinukompleto yung Grindr. Ba't kailangan nilang itago sa pangalang G-App? Hindi ko gets. Ikinakaya ba siya? Hindi ko alam. Baka ganun yung tawag ng mga Gen Z. G-App. So, bakit yung Facebook hindi F-App? Brainy. Brainy ka dyan. We met through G-App and it all went smoothly. Nag-schedule, nagtsuktsakan multiple times in a span of 2 weeks. Salitan kami. Nagtsuktsakan sila multiple times in a span of 2 weeks. Dami nun. Inggit ka. Nag-isip. Salitan kami dahil parehong versa. Nakapakinig. Totoo. The 2 weeks went by at kinailangan kong umuwi sa province. After more than a month, bumalik ako. Excited akong bumalik dahil may naghihintay na reward sa akin. To my surprise, walang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit Kent ang pangalan niya. He can't be aroused. Ba't di siya sumali sa showtime? Galing nito ni Kenneth, ha? He can't be aroused. Ayaw tumigas, mga direk. Ayaw niya ring makipagmomol nor sides. Gusto niya, ayaw niya makipagmomo. So, basically, ayaw niya makipag-sex. Talaga. Ayaw niya ng intimacy. Oo. Kasi kahit kiss. Pero, gusto niya cuddle lang. Pero na-bore ako sa cuddle. At ito ka na nga to, Net. Aris ako. Gusto ko nang umaatikabong aksyon. Ganyan kayo eh. The whole time we're apart, transparent kami sa kung sino ang kinakarat namin. Ang malala, sabi niya, hindi naman siya nakakaroon ng ganong problema sa iba. Oh my God. Dinadahilan niya na stress lang siya sa trabaho. Ang tanong ko po mga direk, sino ang may kakulangan?
Ako ba ang may problema na hindi siya tinitigasan o siya ba? Do I not turn him on anymore? Kailangan ko yata ng tulong ni Doc Cara. Huhu. Maraming salamat po mga direct. Nagmamahal, Kenneth. Oh my God. Can you help? Can you? Kilala mo, meron from the family of Kenneth and Ken. Naalala mo si Ken Lee? Ken Lee? Ken Lee. To live without you. Diyos ko. Oh my God. Parang nagbago na nga talaga si Kuya. Ayaw na talaga sa kanya. Kasi kahit... Kada lang. Oo. Kahit kiss or parang feeling ko meron niyang malalim na dahilan. Hindi lang dahil ayaw niya sa'yo. Oo. Baka may problema naman si Sir. Feeling ko... Grabe yung parang investigative journalist na. Pero... Balikan natin ang kanyang liham. Ang sabi, sinabi ni Kent kay Kenneth, hindi naman daw siya nagkakaroon ng ganung problema sa iba. So sa kanya lang. Sa kanya lang. Isang possibility ay, ayaw na talaga niya sa'yo, pero hindi lang niya alam paano sabihin. So diba? Ikaw may problema. Naging kasalanan pa niya tuloy pag sulat dito. Totoo. Alam mo, meron ako sasabihin. Hindi ko alam kung... Ano yung tanet? Hindi ko alam kung sinishare mo to. Yung ganitong opinion. Para sa akin, mas intimate ang kiss kaysa sa sex. Totoo naman. Totoo. Parang... Ang sex kasi, hindi ko alam. Para sa akin, parang anybody, pwede mong kangkangin. Pero hindi lahat mabibigyan mo ng romance ng isang kiss. Yung intimacy ng sex. Ay, ng sex. Ng kiss. Ng kiss, oo. So parang, doon ako nag-worry nung sinabi na grabe, meron ako audience dito, si Bentol. Parang gusto kong ipakita sa akin. Tumatango siya. Parang may audience, may single audience ako dito. Si Ben, parang sabi ko, yung kiss, ay... Habang nag-e-edit siya may earphone siya pero naririnig niya din ako. Talagang yung pag-o niya. Gusto mo kapanayamin po natin si Ben Tolentino. Ang very sensitive. Ben, bigyan mo ng advice si Ken. Ay, Kenneth pala siya. Tsaka. Ay, Diyos ko, ipagtango dito sa kay. Taray, nasa TED Talk ka, ganun. Nasa TED Talk ka, di ba? Oo. Ganun. Taray, gumanong ka talaga para makita sa video. Kasi tayo nasa videocast. Pero di ba, yung kiss, siya, hindi sa lahat, hindi sa lahat binibigay mo yun. Pwede. Pero I think, parang sa ibang tao talaga, yung sex, siya, talagang big deal for some people, baka. Sa bagay, oo. Pero yun nga, parang may something na kapag pati yung kiss hindi niya mabigay. Di ba? Oo nga, pati kiss. Pati kiss. Yung momol ayaw na niya makipag-momol. Ayaw niya makipag-momol. Di ba? Yun nga, posible nga yun. Baka nga sa, ayaw na niya sa'yo. Ayaw na niya sa'yo. Ay, hindi lang niya masabi. Kasi nga ari siya. Medyo may pagkasinungaling nga tayo mga aris eh. Sinungaling agad. Nasa zodiac sign. Mag-ari sinungaling. Pag Scorpio, mabaho pa yan. Pag Taurus, lagi ang sipag niyan, lagi nakakainis na. Wow! Makapag-angat ng sarili. Yung Taurus masipag pero malikot yung kamay. Nagwawalis pero kumukuha po yung pitik ng ng mga shampoo, ganyan.
Corn beef. Mga pagkain ng iba sa ref, sa dorm. Ay, ikaw? Sa akin, I think same nung sa'yo na to, Nit. Kasi kung ayaw niya makipag-momol, ayaw niya makipag-kiss, ayaw niya kahit side. Tapos hanggang cuddle lang talaga yung kaya niyang maibigay sa'yo. Baka may something na nga talaga siya towards you na hindi lang talaga niya masabi. Totoo. Either that o meron talaga siyang problema na personal na parang na-realize niya yun after nung 2 weeks niyong kangkangan. Kasi kung sinabi niya sa'yo na sa ibang tao naman hindi niya yun nararamdaman tapos sa'yo lang. So big sabihin may something going on. Na hindi lang, diba? Hand movements. There's something going on. Silin mo. Nagte-TED Talk ka tapos ganun yung mga hand movements mo. Gusto ko i-Egyptian. Pandanggo sa ilaw. Ay. Ay, ang gala. Pero ang gusto namin tumbukin, Kenneth, di ka na niya mahal. Di ka na niya gusto. Totoo. Tapos lipat ka na lang ulit. Total, yung 2 weeks, mahal mo na. Kung tingin mo mahal mo na, parang, kami na nagsasabi, hindi. Wala naman ata siyang sinabi. Wala naman siyang sinabi. Sorry. Wala decision eh. Wala naman siyang sinabi. Wala ba? Okay. Wala naman. So, kung hindi pa nga niya mahal, thank you next. Thank you next. Next na. Bakit? Life is short. Saka, itong last question mo, yung do I not turn him on anymore? Hindi kami makakasagot niyan, be. Sa kanya mo itanong. Oo. Kasi pwede nga naman, nagto-turn on pa rin siya, pero ayaw na lang niyang maging intimate sila. Kasi nga, baka may something, may problema siya na hindi niya masabi. So, oo. Ikaw lang makakapagsabi niyan. Ano lang yan? 2 lang yan, actually. Una. Nakikita niyo to? Una. 2 lang yan. Una, yun nga, pwedeng hindi ka na niya gusto. Or pangalawa, meron siyang gustong sabihin sa'yo na baka gusto na niya mag-level up. Oh. Umaasa na yan. Umaasa na yan. Dapat sinabi, gusto niya mag-level up. Dahil video cast tayo. Bigger hand movements. Araneta Coliseum. Ay. Ayun. Ano pa? Meron ka pa? Wala na. Yun lang. Antok na ako eh. Alas 2 na eh. Diyos mio. Diyos mio, Marimar. Pero yun, siya yung dapat mong kausapin. Again, guys, kung talagang wala na, hindi nyo na nakausap, ganyan. Kung nakausap nyo na, tapos wala pa ring solusyon, saka kayo lumapit sa amin. Hindi yung, wala pa kayong ginagawang solusyon. Nakalapit. Pero alam mo, feeling ko bilang Aris siya, tingin ko, na-hurt yung ego niya. Parang hindi niya matanggap. Hindi naman ikaw to. Hindi kasi Kenneth. Kasi Tara yung ma-acting videocast. Kayo na direct. Medyo natakpan lang yung mata mo ng kamay. Ganun talaga. Ganun kaming mga low-key lang. Low-key. Pero yun nga, bilang Aris, feeling ko na-hurt yung ego niya. Hindi niya matanggap na hindi na to turn on sa kanya. Kaya siya. Yun ang iniisip niya. Pero actually, napaparanoid. Or na-hurt nga yung ego. So, parang ayaw niya i-let go yon. Hindi niya matanggap. So, pero pwede naman kasing, di kung ayaw sa'yo, next. Hanap ako nung may gusto sa akin, na to turn on sa akin.
Nata-turn on ako sa kanya. Hindi ba kayo confrontational? Parang hindi naman, depende sa zodiac sa inyo. Okay. Di ikaw. Dali ka usap? Okay. Pero diba, hindi ko alam kung dahil Aries lang, pero feeling ko nga lahat na kapag sobrang confident ka kasi nga sobrang excited siya, 'di ba? Tapos sabi niya, ang daming beses nilang nag-kanks in 2 weeks. So parang andun yung niya. Ganda-ganda siya. Ganda ako, ganun. Multiple times Oo, multiple times. So, yun. Baka nga hindi dahil Aries siya. Parang natural tendency ay umasa, tapos nung hindi nabigay, hindi na meet ang expectation, yun, hurt ang ego. Aries nga. Pero carry lang nga yan. Ayun. Oo. Tanungin mo na lang siya para hindi ka na rin nag-wonder kung ano bang nangyayari sa inyong dalawa or sa kanya. Totoo. Again, communication is the key. And the key to success is communication. Nakinig pa man din ako. Not may hand movement. Di ba? Masabi lang. Ay. Ayun, okay meron na. ka pa? Wala na, okay na ako. Okay. Next segment, Tonette. Ibigay mo na. Ang ating next segment ay ang RRL, ang Review of Related Lit, kung saan nagbibigay kami ng suggestions, recommendations ng mga pelikula, TV series, libro, etc. na related sa suliranin ng ating letter sender na pwede nyo i-consume after listening or watching this episode. True. Kasi wala pa akong maisip Ang una kong naisip agad kasi yung tanong niya, do I not turn him on anymore? Naalala ko lang bigla yung moment sa sa Got to Believe. Yung kay Claudine tsaka kay Nikki Valdez. Yung parang nagpapaawa si Claudine. Parang pangit ba ako? Naalala mo yun? Hindi ko maalala yun. Yung kumakain sila ng take-out. Tapos si Nikki Valdez, di ba? Parang fiancé na kanya kasi si Carlo, ano pangalan Carlo Muñoz. Ito. Carlo Muñoz. Di ba yung eksena doon yung basta fiancé ni Nikki Valdez si Carlo Muñoz. Tapos hindi nila masabi kay Claudine Barreto kasi may gusto si Claudine kay Carlo Muñoz. Yan yung nasa likod, di ba merong car scene, nasa likod ng kotse si Carlo Muñoz tsaka si Nikki Valdez. Oo. Tapos hindi naalala naman ka, Meron nga, tapos yung nalakpas sa CR si Nikki, ganyan. Oo, totoo. Gusto ko yung side story na yun. So yun, so parang may isang eksena doon si Claudine tsaka si Nikki Valdez na parang kumakain silang dalawa. Tapos, dahil nga nagpapaawa tong si Claudine dahil nga lagi lang siyang bridesmaid, never the bride, ganyan. So parang sabi niya kay Nikki, parang pangit ba ako? Tapos sabi ni Nikki, hindi ko maalala yung exact line, parang pretty na, brainy pa, parang gano'n. Are you sure hindi yun? Are you sure hindi yun? Feeling ko hindi pa ginagamit yung brainy at that time. Ahead of its time. Balik ko lamasan, ahead of its time. Ay. Yun yung una kong naisip. Parang hindi naman siya related sa problema niya, pero parang natuwa lang ako. Hindi nga related. O ikaw. Ano ba, mapigyan mo ako ng example? Wala na akong maisip. Natuwa na akong isip. I think yung Got to Believe na Kathniel naman. Bigyan mo nga ako. Pornhub uli. Okay, yung RRL ko, this is from JP kasi wala akong maisip. Sabi niya sa akin, binunod niya sa akin ay Pornhub. Narinig niyo ba na sinabi ko kay Tonette? Wala akong maisip. Antok na.
kumita ng pera. Ano ba? Wala na akong maisip. Teka. Ay! Meron ako. Magugustuhan mo to, pero nabigay na natin to dati. Ano? Blue Valentine. Ilang beses na ata natin nasabi yan. Ay, pwede rin ano. Sige, aside from blue. Ay, may naisip ako. Ako muna. Oh my God. Isama mo rin to. Kami sa dito. Meron ako isa naisip ko sa Blue Valentine, guys. Sobrang ganda ng Blue Valentine. Ano siya, parang dalawang timelines, past and present, na nag-i-intercut. So, nung past, syempre, in love sila sa isa't isa. Si Michelle Williams to and Heath Ledger. Tangina, hindi Heath Ledger, Ryan Gosling. Heath Ledger yun, Ryan Gosling yun. Miss ko na kasi si Heath Ledger, Joe. Siya pala yung asawa ni Ryan Gosling. So, after ilang years, yung second timeline na nawala na talaga yung love nila sa isa't isa. Sobrang ganda. Tapos ang ganda ng pagkakagamit ng metaphor ng fireworks doon. Totoo. Lalo nung hindi ko na sabihin kasi spoiler. Pero yun. Okay lang kunwari na napanood na nila. Oh, sige. Yung ending. Ending ko lang isip. Basta ano yung isa naisip mo? Yung Take This Waltz. Ha? Bakit? Nasabi mo na yan. Nasabi ko na rin ba yun? Kumakaano ka ba kanina? Ikaw din naman Alam ko na nasabi natin. Ito meron ako isa. Ano? Revolutionary Road. Ay, nasabi na natin yan. Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Imposible. Sige. Anong episode? Ang ganda-ganda nung isang... Ang ganda ng Revolutionary Road. Ang ganda nung isang away nila. So, Revolutionary Road, ito yung reunion ni Kate Winslet at Heath Ledger. Mali na. At Leo DiCaprio after Titanic. So, they play a married couple. Young married couple. Na, maaga silang kinasal tapos may mga pangarap, biglang hindi na natutupad yung mga pangarap nila, etc. etc. Tapos, grabe yung... Ay, hindi ko na isuspoil kung bakit ganun yung role ni Kate Winslet. Pero naalala mo yung isang away nila na taas-baba. Si Leo. Si Leo doon ako nagalingin kay Leo na from tumatawa to umiiyak to galit. Oh my God. Sa loob ng bahay yan, no? Sa loob ng bahay. Tapos sinundan niya hanggang lumabas, papunta sa gubat. Ang ganda ng eksena na yun, grabe. Sobrang na-feel ko si Leo doon. Kasi, Leo Valencia. Hi, Leo. Ay, Leo, ang ating official, official? Shipping courier magnate 2.0. Ang ating shipping magnate ng mga starter packs na ating merch, yeah. Pero yun, pero ang ganda no. Ang ganda na eksena na yun. Yeah. Ang weird no, parang sobrang tagal niyang nanalo ng Best Actor. Yes, ano yung binubulong ng mentol? May kapag sabi pa game show, be. Maubusan ng oras. Timer. Di ba ang tagal niyang hindi manalo-nalo ng award ng Best Actor sa Oscars? Totoo. Parang ang dami niya mga projects na sobrang deserve naman niyang manalo. Pero nanalo siya doon sa pelikula na kinain siya ng oso. Kinain ba talaga siya ng oso? Basta nakipag-away or something like that. Yung biglang may breaking the fourth wall, tumingin siya sa camera. Oo. Tapos parang sabi niya, parang awa nyo na ibigay nyo na sa akin to. Di binigay sa kanya sa Gilbert Grape. Napanood mo ba yon? Yung What's Eating Gilbert Sobrang Grape? bata naman yan nun, ni. Para manalo Best Actor doon. Pero ang dami niyang Bakit? Ano? Sa bagay. Oo nga. Oo. Ang dami.
Feeling ko kasi ano siya kasi nga pogi siya. So parang mas nauunang mapansin. Ay, pogi to eh. So parang mas ewan ko. Sa kanya lang hindi naging sa kanya lang hindi nag-work yung pagiging pogi, ganun. Hindi ko alam. So meron ka rin bang poster ni Leonardo DiCaprio nung teenager ka? Hindi, River Phoenix. Ay, oy. Pogi nun. Ang pogi ni River Phoenix, guys. Panoorin niya yung siya yung pelikula nila ni Keanu Reeves. Speed. Tangina. Siya pa si Sandra Bullock doon. Pelikula ni River tsaka ni Keanu. Ano daw? Antok na rin siya. Mystic River daw. Teka. Layo. May private? Yung may Idaho. My own private Idaho. Ayun, may own private Idaho. Yeah. Ang pogi niya doon. Ang pogi niya, my God. Grabe, tapos pag mo talaga yung the way he lives, sobra yung grabe yung advocacy niya sa environment, grabe yung family niya ay parang nomads and ay basta iba yung paniniwala ni Gone Too Soon. Alam my mo God. ba na na yung River na kanta ni Joni Mitchell ay ginawa para sa kanya? Talaga ba? Hindi. Parang inisip ko lang. Buisit. Pero guys, kung yung mga iba, sina Jonathan Jackson, sina JTT, ikaw ba, sinong nasa, sinong poster? Si Ben Adams ng A1. Yung mukha mo pa parang kinilig ba eh. Take on me. Oh my God. Pero totoo yun. Totoo yun. Oh my God. Yung buhok pa ni Ben Adams doon, yung Kimpi. Oo, Kimpi. Totoo. Nagpunta sila sa dito, di ba? Nagpunta sila. Pero syempre, hindi ka napanood. Hindi, kasi grepa ako noon high school. Okay. Di ba? Yung uniform ko anong high school, parang 3 lang yun. Yung polo ko. So gusto ko medal. Nakakuha naman ako noon. Sa benada, sugat. Pero sa akin si River. Ano yun? Ano yun? Ay, pero guys, si River, grabe. At sobrang na-in-love ako sa kanya nung napanood ko yung story niya sa True Hollywood Story. Nanonood ka nun? Wala kaming cable eh. Pero yun, parang pinanood, syempre napanood ko muna yung Stand By Me. Grace, panoorin niyo yung Stand By Me. Sobrang, isa sa mga super favorites ko of all time. Tapos, si River, iba na talaga yung niya dun. Iba na yung acting niya. Alam mo, parang mature na siya kahit na bata pa lang siya dun. Tapos, dun siya natutong mag-Yossi. Pinag-Yossi yung character niya. Dun siya natutong mag-Yossi. Ayun. Di ba nanonood ka ng Euphoria? Oo. Di ba may yung season 2, yung nanonood sila ng Stand By Me? Siya, di ko maalala. Oo, may isang eksena doon. Si... Ano pangalan nun? Si Dominic? Yung drug dealer ni Rue. Okay. I don't remember the name. Okay. Oh. Stand By Me, pinapanood nilang pelikula. Paano napunta from the letter center to Stand By Me? Pero yun, ang dami na. Ang dami kang pwedeng panoorin. True. After this Pero unahin mo na episode. yung Take This Waltz kasi tsaka River tuloy. Ano to? Blue Valentine. Blue Valentine.
Kasi ilang beses namin nasabi. Oo. Yeah. Okay. Ayan. Okay na yun. Yeah. Ayan, so sa mga brand dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button, and kung gusto nyo ma-notify tuwing bago kaming lapag, click the bell button. Tapos, kung meron kayong sariling advice sa ating letter sender, message us, mention us on Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. Ako, Atoneta Daone. Ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos, follow nyo rin ang aming official Instagram account at AWKPstuffs. Tapos, meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan kung saan pwede kayong mag-share ng inyong mga turn-on moments. Charing, wag. If you can or you cannot. We release an episode every Monday and Thursday. Monday ay regular episode. Thursday ay Santa Jolens or Santa Angge episode. Kung meron kayong sariling love problems, pwede kayo mag-send ng inyong letters anonymously. Punta lang kayo sa aming Facebook group. Meron dong naka-pin na post. Tapos pwede kayo mag-send doon ng letters nyo. Pero kung gusto nyo ng audio letter, email them at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. True. Ayun, again, maraming salamat sa mga nagbigay na ng balato, bumili na ng aming merch, at mga nag-subscribe na sa aming Pak Ganoin subscriptions. Ganun pala dapat mag-pronounce. Ikaw nga, Tonet, say after me, Pak. Tapusin natin to. Ano pa? Oo. Punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. Tapos meron kaming official Discord, ano man tawag? Server or channel. I think Basta it's called the Discord. Yeah, it's a Discord. Anong title nung ano natin? Ang Walang Kwentang Social podcast. Club. Yes, ang Walang Kwentang Podcast Social Club. Club, yes. Club, yes. From Club Filipino and Club Manila East. And meron pa, Kanin Club. Meron pa. Ano? Binagoongang club. Buisit. So, punta na kayo guys doon so you can join the Discord. Yes. Pag nag-subscribe kayo, yun. Yes. Sa either VIP or VVIP, meron yan. Makakasama kayo sa Discord. Pero, para makasama sa live recording namin, sa VVIP kayo. Kinoin. Yes. Try namin ulit, live recording in 2 weeks para sana maayos na natin ang ating Discord at hindi na maraming technical difficulties. Kasi kung hindi, baka irentahan na namin talaga yung Araneta Coliseum. Ganun sila karami. 66,000. Oo. Totoo. Ayun. Thank you guys. Kaya lagi nating tatandaan na okay lang magpakatanga sa pag-ibig pero hindi tayo dapat, ba't may kulay bloko sa bibig? Oo, ito kasi yung ilaw mo. Oo nga. Anyway, ayun. Yung parang sa dentista. Kaya nga eh. Yung pag nagpapapasta. Tapos Pasta. Lagi nating tatandaan na okay lang magpakatanga sa pag-ibig pero hindi tayo dapat nagpapakatanga sa kung paano tayo tinatrato ng gobyernong ito. Kiri. Yes. Ayun. Manatili mapagmatya, guys. True. Bye. Bye-bye.